Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ito pag-usapan natin si Baligod. Actually, it is a trap. Yung ginawa niya yung pag-akyat ng actually yung hindi lang yung pag-akyat. Ito yung pag-akyat sa sa ombudsman, 'di ba? Nagpunta na siya ron yung mga statements nung kanyang 18 mini Guteza, 16 ay former Marines. Tapos, mga karamihan sa kanila ay mga nasipa sa trabaho. Dishonorably discharged sila. Ayon po sa Philippine Navy. Kaya nga si Mike Defensor naaaning dahil bakit naman daw naglabas ng ganong reaksyon ang Philippine Navy? Abay, pakialam mo. Kayo nga naglabas ng, 'di ba, ng mga ganyang klaseng akusasyon na ang sama nung nga lang. Ang maganda lang dito, yung kanilang mga inilabas na Mike Defensor, na Baligod, sablay-sablay yung scripting. Pati ho yung mga dokumento, yung mga pictures bilang ebidensya yung sinumite. Pag-uusapan natin yan maya-maya. Now, kaya ako sinabi dyan, it's a trap to Boeing. Then inakyat na sa ombudsman mga akusasyon ng mga 18 mini Gutesa. Mitsa po yan laban kay PBBM. Pakinggan ninyo to. Yung kanyang maitim na plano. Ano pong garantisya na meron tayo na uusad po yung ating pagtungo sa ombudsman? Dahil alam naman po natin hindi yan uusad. Sana po sa amin ng mga Pilipino ninyo, nakaharap nyo ngayon, ninyo ilahad ang mga dokumentong yan. Alam ko po yung concern natin na ganyan. Pero pagbigyan nyo lamang kami na kumapit sa naiiwan pa nating pag-asa na gumagalaw ang ating institusyon. Pero alam ko po, walang mangyayari dito. But I do not want to prejudge. Biglang bawi. Ang gusto niya lang naman po talagang palitawin dito. Mind conditioning yan eh. Meron tayong working process, no? Pero pagdating sa usaping ito, hindi gagana. Yung kanyang sinasabing ito, magandang ebidensya sa ICC yan, that we have a very selective, 'di ba? Unhealthy judicial process or system. Hindi rin nag-iisip na pwedeng ikapahamak ito. Kasi pag-amin yan ikapapahamak yan ni Duterte, ang mamang nasa dahig. How Ombudsman Remulla will act on it. I still hope that he will remain true to his oath of office. Pero kung hindi natin makamtan ang hustisya sa remaining 2 years and 3 months of the Marcos administration, at least na-file natin sa Ombudsman, bubuhayin natin yan sa susunod na administrasyon. Kung papayag din yung susunod na administrasyon sa atin. Yun! Inakyat sa ombudsman, di ba, naglabas sila ng mga ganitong akusasyon nila, kahit na ito ay sablay-sablay, nakitaan kalaunan. Day 1 pa lang, nakitaan na ng maraming kababayan natin ng butas. Lalo na yung mga itinuro nila, yung mga binanggit dyan. So ngayon, ang tanong ko nga bakit gusto pa niyang iakyat ito sa Office of the Ombudsman? Alam niyo naman ho mga kababayan, si PBBM, meron na lamang po siyang natitirang 2 taon mahigit. Di ba? Ang kaso sa ombudsman, magtutuloy-tuloy ito sigun sa bilis o bagal ng tumahawak sa investigation. Ay ang dami ng akusasyon nila dyan. Paano ngayon yan? Di ba? Kapag, ito yung trap kay Boyeng Rimulya. Kapag si Boyeng Rimulya ay hindi ito inasikaso, pabor sa kanila kasi pagpasok ng susunod na administration, ipapa-impeach nila si Boyeng. Alam niyo naman ng mga kongresista natin, hindi mapagkakatiwalaan yung mga yan. Pera-pera yang lagi ang mga yan. Kung sino yung nakaupo, doon sila kumakapit. 'Di ba? Kaya walang tiwala sa mga kongresista.
May mga matitino, merong may paninindigan, pero solid yung karamihan dyan, pera-pera labanan. Kung if the offer is good, babalentong yan. Kasi, hindi naman nila botante ang buong Pilipinas. Di ba? Meron lang silang distrito na kayang-kaya nilang utuin, paikutin, pero ang impact ng ginagawa ng mga kongresista, apektado ang buong Pilipinas. Di ba? Ganun. So, ang gagawin nila ngayon, kapag i-dismiss naman ito ni Boyeng Rimulya, hoping lilikha ito ng malaking kaguluhan. Yun ang pag-asa nila. Or, pagdating na naman ng susunod na administration, kailangan kasi talaga nilang magiba o masibak etong si Boyeng Rimulya. Ganun ang gagawin nila dyan. I-impeach nila yan. Para, pag naglagay ng sariling ombudsman, iyan na. Diba? Pwede na nilang gawin. Kasi kapag taong gobyerno kinasuhan mo, idadaan talaga yan sa ombudsman bago umakyat ang kaso sa Sandigan Bayan. Ang Sandigan Bayan, pag nandun ang kaso, yung pagsampa ng kaso, kung mayroong batang ipinanganak nung araw at oras doon, binatilyo na bago lumabas ang desisyon. Paano kung ang kaso ay non-bailable? Di ba? Kawawa yung nakulong. Tapos kung mapapawalang sala lang din naman, tumanda na sa loob. Katulad nung Gigi Reyes, yung staff ni Enrile. Si Enrile yung nakinabang sa pera, hindi na babad sa kulungan dahil gurang na. Di ba? Kaya hindi ko mapatawad si Enrile. Kahit na kay BBM na yan eh. Ika nga never forget. Di ba? Para hindi ka maletse-letse ng mga taong may dati ng atraso sa bayan. Ang taksil ay taksil. Ika nga. Napahamak yung kanyang staff. Di ba? Kung hindi pa sa administrasyon ngayon. At merong review, nag-motion sa korte, hindi pa mapapalaya yung babae. Diba? So, ganun ang problema. Now, alam niyo naman, sabi ko na nga dati pa, pagbaba ni PBBM, ang aabutin nito, patong-patong na kaso. May sapat na ebidensya o wala, ang mahalaga, pumasok ang kaso sa Sandigan Bayan. Alin na lang sa dalawa, magwi-wheelchair si PBBM o magne-neck brace o pareho. Ganun ang sasapitin ni PBBM. At yun po yung plano nila. At ang initial po dito, kumbaga yung seed, yung pinakabuto, yung magiging pundasyon, ito na yung pagsasampa ng kaso dyan sa Sandigan Bayan. Diba? At kung mamamadali pa nila, akala nga rin nila, maha-hijack ang itong EDSA celebration, kaya naglabasan tong mga to, kasi wala namang ibang malinaw na gustong mangyari ang paglabas-labas ng mga yan eh. Mag-create ng destabilization para ma-shortcut yung proseso ng pagpalit ng administrasyon. Pagpalit ng administrasyon, ang sama-sama ng imahe ni PBBM. Kahit na tadtadin nila yan sa lansangan, sa isip nila, walang magkikare dyan. Kasi nasira namin ang kanyang pangalan. Alam niyo, biglang nag-flashback sa akin dati yung sinabi ni Sara noon eh. Tungkol doon sa sa nakaaway niya si Pantaleon Alvarez. 'Di ba? Na sabi niya kay Trillanes noon na alisin mo ako sa bokabularyo mo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Kasi yung huli kong naka-alitan, sabi niya, sinigurado ko talaga na bagsak siya. At yun, natalo sa eleksyon. Baon pa daw ng may 1 bilyon sa pagkakautang. Wala naman siyang ibang nakaalitan noon kundi si Pantaleon Alvarez na nagawa pa niyang mapatanggal sa speakership. Diba? At pumalit si Gloria Arroyo. Regardless, yung tatay niya mapapahiya sa oras ng SONA nito na na-delay ng 2 oras.
Kaya ang inaasahan ko talaga, ganyan ang sasapitin ni PBBM. Kung ano yung nangyari kay Leila de Lima, aabutin ni PBBM yan. Di ba? That's right, Malot. Mangyayari lang yan kung si Sara yung manalo. Di ba? So ano mangyayari ngayon? Siyempre may mga papalag din dyan. Oh. May mga rally-rally na naman. Wala nang mangyayari. Yung mga Marcos supporters, ito naman yung magrarally sa lansangan. Ito naman ngayon yung manggugulo sa administrasyon ni Sara. Wala nang mangyayari sa Pilipinas. Kaya sabi ko, dapat nang ihalal natin yung walang bahid, yung walang kaaway. 'Di ba? Yung hindi yung ang ay maganda to para makaganti. Huwag ganon, 'di ba? Ang isipin natin lahat, pare-pareho tayong Pilipino, ang piliin natin yung may alam, may karanasan, may kakayanan, walang bahid. Korupsyon. 'Di ba? Dapat ganun ang ating pipiliin. At yun ang pagkaisahan ng mga Pilipino. Mga kapatid, huwag ho tayong makisawsaw sa away ng mga politiko. Diyos ko po. 1986 pa ginawa na ng mga magulang natin yan. Hanggang ngayon, tayo na yung mga nasa pwesto nila. Tayo na yung mga magulang, mga lolo't lola yung iba. Oh, kamusta naman? Wala naman nagbago sa Pilipinas. Di ba? Mula 1986, naubos yung mga GOCCs natin. Ngayon, 2026 na, wala tayong bagong GOCC. Walang negosyo na nagpo-provide ng hanap buhay sa taong bayan. So huwag tayong makikisawsaw sa kanilang gulo. I-analyze natin yung galaw ng mga politiko para malaman natin makabubuti ba sila sa bayan natin. Ang pananatili nila, 'di ba? Sa ating political atmosphere, karapat-dapat pa ba? Pinapalamo natin ang buwis natin. Tapos nag-aawayan lang sila. 'Di ba? Dapat itinatakwil natin yung mga ganong politiko eh. Ito pa yung next, tingnan nyo ha. Naging TVP Sara na sakasakaling manalo yung kanyang katandem, ang magiging mandato ng kanyang Vice President ay hahabulin yung mga mastermind sa... O, see? Gaano ka nakakasiguro na genuine yan na nga habulin ay yung mga talagang may kinalaman doon sa flood control scam? Diba? Wala pa nga ilalatag na sapat na ebidensya, kundi puro mga haka-haka, mga imbe-imbento, puro mga galing sa bunganga ng mga politiko. O na mga corrupt din. Di ba? Tuturo, mastermind Martin Romualdez, mastermind si BBM. Pero tahimik ang mga walang hiya doon sa panahon ni Duterte na kung saan breeding ground ang administrasyon niya. Talamak din po ang korupsyon nun. Nagkakaiba lang sa halaga ng pera. Di ba? Talamak din nun. Inaamin ni Tatay Digong yan. Noong 2020, isang taon bago siya mawala sa pwesto. Kay PBBM, ika-3 taon. Di ba? Hinarap niya yan. O, hindi lang niya bastang binara sa kanyang zona. Ang ginawa niya pa, may mga investigasyon na naglitawan, may mga nakakasuhan. Kaya lang ang problema, di ba? Para hindi sila matumbok, yung nag-asikasong masolusyonan ng problemang yan, siya ngayon ang pinagbibintangan. Well, after all, yan naman ay sakit ng mga Pilipino. Yung crab mentality, sakit natin yan. At yung pagiging kulto, sakit natin yan. See no evil, hear no evil. Dapat kung ang isang politiko kayang walang hiyain ng Diyos, kayang murahin, kayang laitin, kayang insultuhin, wala na hong dapat pang paniwalaan sa taong yan. Baka pati pagtawa niyan, di ba? Peke. Baka pati pagkalagot ng hininga niyan, peke rin. O baka yun na lang yung totoo, di ba? Hindi tayo marunong bumasa ng karakter. Pagnanakaw nga sa kababayan, ano masasabi mo dito, sir? Ito, yung kanyang magiging vice president, yan ang magiging papel. Tagapagpanagot. Masama ang epekto niyan. Di ba? Kasi pag yan ay politika ang dahilan, isipin mo ha, siya yung pinaka-berdugo. Anong epekto? Posibleng masira ang kanyang political career. Si Sara mabango. Malaya sa ganti. Ang kawawa, yung bise.
Di ba? Gagantihan na naman din. Hindi ko sinasabing huwag papanagutin ang mga salarin. Di ba? Ang sinasabi ko, hindi dapat bogus. Dapat may ebidensya, ilatag. Di ba? Genuine dapat. Eh kung si PBBM, si Martin Romualdez, na mailalatag laban sa kanilang totoo na ebidensya, hindi yung mga ginawa ng AI, di ba? Hindi yung mga galing sa mga talagang talamak sa fake mga inimbentong mga ebidensya katulad ni Baligod. Oh. O bakit nyo gino-glorify si Baligod? Eh ang laki ng atraso niyan kay Miriam Santiago dati noong 2014. 'Di ba? Si Miriam Santiago inilagay niya roon sa FIDAP scam. Galit na galit tuloy yung ali. Bakit? Isipin mo ICC judge siya. Tapos nasasangkot ang pangalan niya sa ganon. Oh. Kaya tama yung galit niyang yun. Kaya lang ang tindi. Sabi niya, dapat yan, tantarin yan. Isabit yan. Sa pinakamataas na flagpole sa Luneta. Yan si Baligod. Iniisip nga niyang ipadisbar yan eh. Pero ngayon, ginoglorify niyo. Tapos, idol niyo si Miriam Santiago. Ano ba kayo? Eto ngayon, tingnan niyo. Kami po naman, regardless of administration, now or the future administration, we are ready to cooperate. Diba? Sabi nga sa inyo, sabi nga niya, pagpasok ng susunod na admin, bubuhayin nila yung testimonya ng 18 kuno na mga ex-marines. Na yung karamihan, dishonorably discharged, yung dalawa, never naging marine. Kaya kami magsusumite sa Ombudsman because the first action that I'm expecting from the Ombudsman is to invite us and ask questions about their affidavit and more. Alam niyo, maganda yun. Gusto ko nga mangyari yung Senate investigation eh. Gusto ko yun. Open kami na makipag-cooperate sa administrasyon ngayon. Magandang umaga sa lahat. Maraming salamat Ito pa, haharap ba sila sa investigation? po sa inyo. Advance salute sa mga ex-military natin na lumabas ngayon para panindigan ang kanilang mga nalalaman. Ang tanong ko lamang po, just in case po ba na sila ipatawag sa isang Senate hearing or what, sila po ba ay nakahanda na dumalo Tingnan niyo yung sagot ha. Tingnan niyo yung sagot. dito? Dahil din lamang po natin may papakita ang tunay na essence ng paninindigan. Yung makita ka sa media at makita ng mga buong sambayan ng Pilipino ang inyong tapang at paninindigan. Salute po sa inyong lahat. Kayo po ba ay nakahanda na humarap sa Senate hearing? Kabado na. Maraming salamat sa inyo. Ganunan na lang eh, no? Dapat nang kukunin. Handang-handa kami. Excited na nga kami. Kailan ba yan? Dapat ganun eh. Ganun lang sila. Alam nila eh. Alam nila. Si Lacson ang dadali sa kanila. Question ang matindi sa kanila. Siyempre yung mga observation ng mga mamamayan tungkol dun sa mga peking pictures na isinabmit nila. Mababanggit yan dun at mapapaproduce sa kanila ang original. Sabi ni Baligod, yung mga yan ang nagbigay sa kanya. Kailangan nilang ilabas yung mga original niyan. Isusupi na yan sa kanila. Ginaya nila si Gutesang palpak. Malala pa yung ginawa nila. At least kay Gutesa, boka-boka lang at yung test statement lang niya. Diba? Hindi lang niya kabisado yung script. Kasi ifinid lang sa kanya. Pero etong mga to, mukhang ang haba ng rehearsal, hindi umabot doon sa impeachment. Nakahabol sila a day before ng EDSA celebration. Ang problema, hindi pinansin ng mga dilawan, ng mga kakamping. Sino papansin? Questionable yung mga personality. Di ba? Ay, nako, ganun lang yung sagot. Oo lang. Sabi pa nito ni Baligod, ang gusto niya ay yun doon sa may ombudsman. Ayaw niya sa Kongreso, sa House, ayaw niya. Di ba? Tingnan natin ngayon dito kasi si Amy Marcos. Di ba? Pinaiimbestigahan ito. Kung di ho ako nagkakamali, hindi ito saklaw ni Amy Marcos itong usapin na ito.
Pero pwede naman siyang makipunta doon. Oo. Mukhang kalaunan mag-aalis, maglalayasan tong mga to eh. Magbaback out itong mga testigo niya eh. Lalo na kapag nare-realize na nila na isa-isa sila kakasuhan ng mga taong sinangkot nila kapag nabigo silang patunayan. Diba o nabigo silang ilabas ang mga sapat na katibayan laban dun sa mga tao na yon. Eh kay Dilima pa lang eh. Diba? Nako. Panghuling statement At na naman po. napapakinggan nyo to. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Dahil kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. Ha? Hindi pa kayo lumalabas, tinatakot na kayo? Di ba? Mga kapatid, so pakinggan nyo ha. Kagabi, hindi pa, di ba, nakatanggap na raw sila. Ito. Na ang daming mga text at saka calls na na-miss. Wow. Panghuling statement na lamang po. Maraming salamat po sa inyo sa pagdalo sa aming imbitasyon. Napansin ko po kaninang umaga lamang na ang daming mga text at saka calls na na-miss ko, no? Tignan mo reaction ng reaction ng reporter. Ito yung sa ombudsman siya sa labas eh. Hindi rin naniniwala, hindi rin makapaniwala sa kanya sinasabi. Balik. Kagabi ay matagal kaming naghiwa-hiwalay dahil may mga pinag-uusapan kaming mga pumasok na mga pananakot na text messages. Bakit sila tatakutin? Di ba? Ba't sila tatakutin? Ang mananakot lamang po, yung nakakaalam na. Di ba? So ano to? Di ba syempre kapag tinatrabaho nila ito, kasi meron siyang kwento na pabalik-balik siya sa mga Marines, pabalik-balik raw siya sa mga yan, nagpipresenta siya ng draft. ng mga draft sa mga yan. Kumbaga, script para kanilang tandaan. Sa'yo to, sa'yo tong ka. Di ba? Yung gano'n, may toka-toka siguro. Oo. Ibig sabihin, sila-sila lang yun. Ano yun? Sila-sila lang din nagtatakutan. Papatayin kita. Tapos yung pananakot, galing sa kasama lang din. Ay nako, baligod. Wala talagang perfect crime, ano? Langya. Isang araw bago lumabas, bago magpasabog o magpautot, binahana ng mga text messages, ng calls, ng mga pananakot. Wow. Heavy. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Bulok na estilong paawa effect ni Baligod eh, no? Ay nako. Ngayon, sabi niya, ako ay isang independent na tao. Wow, talaga lang. Kasi nga, di ba, in-endorso siya ni Duterte noong 2016. Masasabing independent? Ang masakit pa nga nito, nilaglag ito ni di ba? Inilaglag ito ni Mike Defensor, kung di ako nagkakamali. Let me see kung nandito. Wala. May kopya ako nun eh. Noong statement ni Mike Defensor. Nasaan ka na? Mike Defensor. Ayun wala. Ang sinasabi ron ni Mike Defensor kasi, ito. Pakita ko sa inyo. Loko itong mga DDS na ito, naglalaglagan. Okay, here we go. Ito. Sabi niya, may kinalaman ako. Hindi ko tinatago. In fact, tumutulong ako dito sa mga taong to. Wow. Umamin. At ngayon na lumabas sila, marami na ring tumutulong. Walang iya. Pero sabi niya tumutulong sa mga taong ito. Pero
prior daw, bago yung press conference nila, talagang wala. Asing wala daw siyang koneksyon sa mga yan. Ano yun? Bastang nag-usap-usap? Merong mental telepathy? Yung laman ng iutak ni Gotesa? Di ba? Ay, nako. Sabi niya, wala akong koneksyon sa kanila. Si Attorney Levy Baligod lamang. And ako talaga tumutulong ngayon at sa darating na panahon. Saan ang gagaling ang pangbayad sa kanila ni Attorney Baligod? Oh. Di ba? Imposibleng hindi niya binabayaran yung mga yon. Jobless na yung mga tao na yan. Ala nang hanap buhay. Mula kay Saldico. Hindi lalabas ang mga yan ng ganyan na malalagay sa panganib ng buhay nila ang kanilang kalayaan dahil pag kinasuhan sila, di ba? Pwede silang makulong. Saan kukuha ng pampiyansa yung mga yan? Pag nakasuhan. Kailangan mapiyansahan yung mga yan. Sa bagay, mayaman naman si Mike Defensor. Di ba? Huling-huli. Ay, nako.